Nandito tayo ngayon sa pinakaikutan ng biyaheng Montalban, Cubao. Ayan, at ito naman yung Chekwa. Siyempre nasa likod natin. Ayan. Tara, alamin natin kung bakit halos naubos na ang mga patok jeepney na bumabiyahe rito sa linya ng Montalban, Cubao. Yo, what's up mga ka-jeep trip at mga ka-jeepers? Magandang araw sa inyong lahat. Pag sinabing patok jeepney, syempre, hindi magpapahuli dyan ang mga taga Montalban Rizal. Pero bakit nga ba unti-unti nang nauubos ang mga patok jeepney na bumabiyahe sa rutang Montalban, Cubao? Nga pala, bago tayo magsimula, siguraduhin nakasubscribe ka muna sa ating YouTube channel at syempre pakihit na din ang notification bell para updated kayong lahat sa latest jeepney videos natin. Kaya tara, sabay-sabay nating alamin kung bakit halos naubos na ang mga patok jeepney sa ruta ng Montalban, Cubao. Ang Montalban Rizal ay kilala sa pagkakaroon ng mga patok jeepney magmula dekada 80 magpasa hanggang ngayon. Ang mga jeepney na gawa rito ay nakilala sa pagkakaroon ng kakaibang hugis at disenyo, malakas at yumayanig na sound system, at syempre hindi mawawala dyan ang tinatawag nilang palo na animoy nagdidrip sa magkabilang panig ng kalsada, na minsan ay nagiging dahilan ng maraming aksidente, kaya mas lalong nakilala ang ruta ng Montalban, Cubao. Pero take note, noon yon at hindi na ngayon. Syempre ngayon ay biyahe-biyahe na lamang sila at pagandahan na lang ng mga unit. Gaya na lamang ng isang ito na lowered problem ang kanyang bumper. Sheesh! Sa kantong ito ng Stanford, kanto ng Aurora Boulevard, makikita noon ang mga patok jeepney ng Montalban. Dito sila lahat umiikot at nagte-terminal way back 80s, 90s hanggang early 2000s. Pero ngayon, isa na lamang itong normal na parkingan at paradahan na lamang ng mga tricycle. Kasama natin si Sir Paul. Sir Paul, naabutan nyo pa yung era dito? Oo. Nung mga 1977 pa ako dito. 1977 pa kayo rito? Oo, naabutan ko lahat yan. Okay. Pati yung mga minibus doon sa Illinois. Ay, meron pa nun? Oo, meron doon. May minibus pa nun, no? Oo. Saka yung ano sir, yung mga patok dito nung araw ng Montalban, Oo. saan sila lagi pumaparada? Pumipila? Dito lang. Dito lang, no? Oo, sa lang. Stanford lang. Stanford, no? Ayan. Mga anong taon kaya nawala sila rito? May idea ka kaya? Nung ano lang sila nawala dito eh. Nung 1920. 2020, nung pandemic. Oo, 2020. Noong 2020, no? Ayan. Ano pala masasabi mo nung kapanahunan ng mga patok dito? Wala naman, okay lang naman sila. Kaya nga lang, may isang traffic officer dito na nakunan na nandidilay siya sa kanila. Ganon. Oo. Nahuli yun sa akto na nakunan. Ganon. Tapos nahuli siya. Tapos nilipat siya sa doon sa Cavite. Sa Cavite na. Doon na siya tinapo, no? Doon sa Mandilehed. Yung mga jeep dito nung araw, sir, puro pagandahan, no? Nung araw, no? Oo, pagandahan talaga. Patukan talaga kung tawagin, no? Oo. Mga anong ano yun? Anong taon? Mga 80s, 90s, mga gano'n. Saka 2000s, ano? Oo. Ayan. So, ngayon nauubos na yung mga patok jeep natin dito, no? Oo. Ayan. So, ayan sir, maraming salamat. Okay, thank you. Karamihan sa lahat ng mga bumabiyahe dito sa ruta ng Montalban, Cubao ay gawa ng Morales Motors Corporation na nagsimula pa noong 1978 at Obetsky Motors na gumawa kay Makulit at marami pang ibang patok jeepney manufacturers na gumagawa way back early 80s, 90s hanggang 2000s. Oops! Commercial break muna tayo mga ka-Jeep Trip. Maraming salamat nga pala sa lahat ng mga umorder at nagtiwala sa ating Jeepney Pinas Clothing. At maraming salamat din sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta at tumatangkilik sa ating clothing. Kaya sa mga hindi pa nakakabili, mag-message lang kayo sa ating Jeepney Pinas Clothing FB page at syempre sa aking FB page na rin na Gabs TV. Maraming salamat sa inyong lahat. Napaka-solid nyo mga gar. Sa kantong ito ng Mayor Hill Fernando Avenue, corner Marcos Highway, dito na lang umiikot at pumipila ang mga jeep na bumabiyahe sa ruta ng Montalban, Cubao. Na samantalang dati ay nakakadiretso pa sila hanggang Cubao. Pero bakit nga ba hanggang dito na lamang sila umiikot at hindi na nakakadiretso ng Cubao?
Ayon sa ating source, pwede pa rin naman daw silang dumiretso ng Cubao. Yun nga lang medyo matagal lang ikot at syempre, konti lang ang pasaherong nadadampot. Kaya dito na lang nila mas piniling umikot. Ayan, so dito, sa overpass ng Tropical, kanto ng Marcos Highway, dito sila umiikot. Ayan, gaya na lang nito. Ayan. So hanggang dito na lang yung kanilang ruta. So ayan, yun sa may unahan ng dilaw na yun, doon ang pilahan nila. Ayan. Nakakalungkot lang isipin na sa patuloy na pagpilit sa palpak na modernisasyon ng ating gobyerno ay karamihan sa mga unit na ito ay naubos na. Karamihan sa kanila ay naibenta na o di naman kaya ay inuwi ng operator sa kanilang mga probinsya upang doon na lamang makapagpatuloy ng kanilang hanap buhay. At syempre, ang biglang pagsulputan ng mga minibus na ito na bumabiyahe sa kanilang ruta ay isa rin sa mga dahilan kung bakit unti-unti nang naubos ang mga patok jeepney dito. Kumbaga, ito yung mga naging kapalit ng mga naibenta sa mga probinsya. Naging matamlay man ang eksena ng jeepney dito sa ruta ng Montalban Cubao ay maraming kwento at alaala ang mga operator, driver, patukista at syempre ang mga mahal nating mananakay na sa pagdating ng susunod pang henerasyon ay may kukwento natin na minsan ay may patok jeepney na nagatid sa atin sa ating mga destinasyon. Kaya ikaw, ano ang kwentong Montalban Cubao jeepney mo? Comment down below sa ating comment section at maraming salamat sa panonood since day 1. Sa lahat na nagpapa-shoutout, shoutout sa inyong lahat. Babush!